Enter. Enter. Magandang balita, Biblia, Catholic Edition. May dalawang kwento ang Pasko. Dalawang kwento ang Pasko. Ito po, nakasulat sa Biblia. Dalawang klaseng Pasko. Tignan natin yung isang kasaysayan. Ito po yung nakasulat sa San Lucas. Kasi yung mga bilen ngayon, pag nakakita kayo ng bilen, yung dekorasyon ng bilen, hindi po ba magkasama yung pastol, tsaka yung tatlong hari, kung tawagin daw nila, hari. O yung iba naman, pantas or magi. Yung bilen. Ano po, yung bilen. Kaya sa Biblia iba nakalagay. Tignan natin. Ito po. Para lang maliwanagan po tayong pare-pareho. Ayan. Dito po sa chapter 2 ng Lucas, ito. Ang title nito, ang mga pastol at ang mga hangel. Doon sa chapter 2 ng Lucas, verse 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Tingnan nyo, gabi ang sinabi po rito sa Bible, gabi. Sa gabi na yon may namamastol ng tupa. Sa verse 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Siyempre, sino man tao na makakita ng di pangkaraniwan, magugulat talaga. Ano po? Sa verse 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Yan, ano? 11. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa 12. Ito ang inyong palatandahan. Ito yung palatandahan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Inyong mapapansin sanggol. Ang nakalagay. Thirteen. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumahawit. Yan. 14. Papuri sa Diyos sa katahasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 15. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem, tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Pansinin nyo, ang nakita nila anghel ng Panginoon. Pero dito yung pag-uusap nila, ang salita nila ay tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Yung anghel ng Panginoon, messenger ng Diyos yon na nagsalita sa mga tupa ay pastol tupa. Kaya ang address ng mga pastol tupa, sinabi ng Panginoon. Kasi po, mensahero ng Panginoon yung anghel. Kung mapapasin ninyo, yung nakalagay dito na sa 9, tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon.
Oh. Hindi ko lang alam kung ano salita ginamit nila, ba't sila nagkaintindihan ng mga hangel at saka yung mga pastol. Ano po? Sa 16, nagmamadali silang pumunta roon at tatagpuan nila sina Maria Tose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Oh, nakita nila po yung sanggol, yung tinatawag nilang baby Jesus. Nang makita sa 17, nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Shh! Shh! Winter! Shh! Winter! Verse 18. Namanga ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng pastol. 19. Tinanda ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. 20. Humalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Anghel yung nagsalita. Pero nag-uusap-usap yung mga pastol at sabi na sinabi ng Panginoon. Kasi po, anghel ng Panginoon yung nag-message sa kanila. Ano, Summer? Shhh! Winter! Tuloy po natin. So, narinig ninyo ano? Ito po yung kasaysayan na naisulat ni San Lucas. Yung kapanganakan ni Jesus sa sabsaban. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat hindi magkasama yung mga tatlong hari kung tawagin nila o pantas doon sa anghel, doon sa Belen. Hindi dapat ganun ang drawing, ang gawa. Ano? Kasi ang ginagawa nila, yung mga dekorasyon ginagawa, yung tatlong hari kasama yung mga tupa, pastol tupa at mga tupa. Pero sa Biblia po, lihis yun sa katotohanan. Ito ang isang ebidensya. Kaya binasa po natin para dalawang klaseng kasaysayan. Ito ay sinulat ni San Lucas. Ngayon naman, dito naman sa chapter 2 ng Mateo. Sinulat naman ni San Mateo. Ano? Ayan. Sa chapter 2 po, ang pagdalaw kay Jesus. Yun naman ang title. Ano po? Sa verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang may panganak si Jesus sa Bethlehem. Tama yung sinulat ni Lucas, yung mga pastol, nagpunta sila sa Bethlehem. Na po, Bethlehem. may pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem, yan. 2. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng bituin, kaya't naparito kami upang sisambahin. 3. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya naligalig gayon din ang buong Jerusalem. Sa 4. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? 5. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganitong isinulat ng propeta. Yung palang ula, sinulat ng mga propeta sa lumang tipan na yun naman ang pinapaliwanag ng mga tauhan nitong hari. Ano sila? At tinipon niyang lahat ng punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Yung tagapagturo ng kautusan, sila yung nagsasabi sa Bethlehem po. Ano? Sa Bethlehem po, sabi niya. 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno
na mamamahala sa aking bayang Israel. Yun ang nakasulat sa lumang tipan. Ito yung binabanggit ng mga tagapagturo ng kautusan kay Aring Herodes. Yung tanong ni Herodes, saan ipapanganak ang Kristo? Kasi nga, may dumating na pantas doon mula sa Jerusalem at nagtatanong-tanong sila kung saan ipinanganak ngayon ang ari. Ari. Yan. Sa 7, nang babati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. 8. Pagkatapos, sila'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, pagbigay alam agad dito sa akin upang ako may pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pasin ninyo po rito yung salita. Sanggol na po ang salita dito. Bakit? Sa tagal na naglalakbay ng mga itong mga magi o pantas, 2 years ang paglalakbay. Kasi po walang sasakyan kundi kamelyo lang. Disyerto pa. 9. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silanganan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. 10. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Yan. Nagpatira pa sila't sinamba ang bata. Iniandog nila ang kanyang dala. Iniandog nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. 12. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nagiba sila ng dahan. 13. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. 14. Bumangon nga si Jose ng gabi ring iyon at dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Si Maria at saka si Jesus. Doon sila nanira hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad na sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ito po yung dalawang kasaysayan ng Pasko. Yung isa, yung sa Lucas, chapter 2 ng Lucas, yun ay sa pagsilang sa sabsaban. Pero yung chapter 2 ng Mateo, malaki na po si Jesus, bata na siya. Around 2 years na po siya. Kasi po yung paglalakbay, matagal talaga. At saka sa kasaysayan po, kung maglakbay ang mga pantas na yan, o magi kung tawagin nila, sila po ay naglalakbay na hindi lang sila dalawa, marami. Kasi sa kasaysayan, marami pong mga pirata sa panahon nila na pwedeng sumugod kung ano man yung meron sila ay pinapirate o ninanakaw. Kaya marami yan. Hindi nga lang binanggit kung gaano sila karami, pero pag maglalakbay yung mga pantas na ganyan, panigurado marami para hindi sila basta masugod ng mga pirata, sapagkat sa kasaysayan, pag marami sila, hindi sila basta susugurin. Bakit? Lalaban eh. So, dalawang itsura ng Pasko po yung nakasulat. Kaya sinasabi ko po yung mga dekorasyon ng Belen, mali yun. Dapat gumawa ka ng dalawang klaseng Belen. Yung isa, nandun yung mga pastol tupa at kasama yung hayop. At yung isang Belen na gagawin mo, bahay na po yung pinasok ng mga pantas at ibinigay po yung kanilang andog na mira, ginto at ano pa ba yung isa? Kamanyang. Yun po yung kasaysayan ng
dalawang Pasko sa Biblia. Dapat kung magdi-display ka ng ano mo, bilin mo sa tapat ng bahay mo, ay dalawang klaseng bilin. At lagyan mong karatula, lagay mo yung Lucas chapter 2. At yung isa, lagay mo Mateo chapter 2. Para malaman ng tao yung tamang kasaysayan sa pamamagitan ng dekorasyon na gagawin mo sa iyong tapat ng bahay. Ganon po yun, ano? Kaya natin binasa ito, o ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Nasa inyo po kung gusto niyo maniwala, binasa ko lang. Wala naman po tayong dinagdag dito sa Magandang Balita, Catholic Edition, itong ating ginagamit ngayon. Ating pinagkunan ng ebidensya. Maganda yung meron kang ebidensya ng kasulatan, ng kasaysayan. So dito po, meron talagang kasaysayan ng Pasko. Kaya may Pasko. Pero nakakalungkot lang, may mga taong hindi naniniwala sa Pasko. Ano bang ibig sabihin ng Pasko? Pagsilang ni Jesus. Christmas, Christ's birth. Kung hindi ka naniniwala sa Pasko, hindi ka naniniwala na pinanganak si Jesus, ang tagapagligtas. Ang sabi ni Haring Herodes, saan ipinanganak ang Kristo? Hula kasi yun eh. Ano daw ang ipinanganak na Kristo? Siyang tagapagligtas. Yung anak ng Diyos na buhay. Tingnan natin yung tagpo naman. Tagpo ni Jesus at saka yung sila Pedro. Tingnan natin yung paliwanagan nilang dalawa sa panahon nila. Chapter 16 ng Mateo 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. 15, verse 15. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Kasi po ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus, ikaw daw si Juan, nagbabautismo, ikaw daw si Elias, ikaw daw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Ngayon, nagtanong si Jesus, sa inyo naman, sino ako? Ito po yung sagot na ura-urada ni Apostol Pedro o San Pedro kung tawagin. 16. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang tinatanong ni Herodes, saan ipinanganak ang Kristo? Si Pedro, nang tanungin siya ni Jesus, sino ako para sa inyo? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang Kristo. Yun din po ang salita ni Pedro. Yun din na sinalita ni Herodes. Saan ipinanganak ang Kristo? Ibig sabihin po kasi ng Kristo, siya naman po yung tagapagligtas. Tignan po natin dito para magkaroon ng konti liwanag. Sa chapter 4 ng 1, yung babaeng Samaritana na nakakakwentuhan ni Jesus sa balon. Ito po yung balon ni Jacob. Sa lumang tipan nitong balon na ito na ginawa ni Jacob. Sa bagong tipan, nandun pa yung balon. At doon po nagimpil si Jesus at yung kanyang mga kasama at bumili ng mga pagkain. Sila Pedro, yung grupo nila, at yung babaeng Samaritana, dumating naman doon para umigib ng tubig. Nagkataon si Jesus walang pangigib. So yung Samaritana meron. Kaya sabi ni Jesus, pwede ba akong makainom? Yan, nagkakwentuhan sila. Ngayon, ang sabi, batay sa kwento po, yung life story nitong Samaritana, alam lahat ni Jesus.
yung pag-aasawa niya 5 beses. Yung napakasawa niya po, isang pamilya lang. Laging nabiyuda yung babae. Pag nabiyuda yung babae, yung kapatid ng kanyang asawa, ang kanyang nagiging asawa. Then hanggang hindi sila nagkaroon ng anak, hanggang sa 5 yung naging asawa na magkakapatid. Yun ay kinuwento ni Jesus sa kanya. Alam ni Jesus lahat ng kasaysayan nitong babaeng Samaritana na iigib ng tubig that time. Na sabi ni Jesus, pwede ba akong makainom? Kasi meron siyang pansalok sa balon ni Jacob. Okay? Ito po. Sa verse 1:4:28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. 29, nali kayo, tignan ninyo. Ang taong nagsabi sa akin lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. O kita nyo po, kahit sila naghihintay din sila ng Kristo. So ano sagot ni Jesus? Eto. Meron sinabi si Jesus dito sa kanya yung babae. Ito po, sandali lang tinitingnan ko. Ito. Sa 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ito sabi ni Jesus sa 26. Akong kausap mo ngayon ng yung tinutukoy, sabi ni Jesus. So maliwanag, si Jesus po ang Kristo o Mesiyas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas o Kristo? Tagapagligtas. Tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Kaya kung wala kayong Pasko, wala kayong tagapagligtas. Ganun lang po kadali yun. May mga reliyon na walang Pasko. Pag ang reliyon mo wala kang Pasko, wala kang tagapagligtas. Hindi po ba napakaliwanag? Nasa Biblia po, binasa ko lang, wala akong dinagdag, wala akong binawas. Biblical teaching. Kaya yung mga taong hindi naniniwala sa Christmas, hindi ko naman kayo inuusgahan. Bahala kayo. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, wala kayong tagapagligtas. Kasi hindi kayo naniniwala Maniwala kayo, kaibigan. Nasa Biblia ko, binasa ko lang. Binasa ko lang. O tingnan naman natin ang mga tao. Yung mga grupo ng mga taga-Samaritano. Tulungan mo kami, dami namin to. Binili namin yung bukang mo. Nagpaparescue po yung mga namili. Babalik ako Para magamutan mo na kaya. Tignan natin yung sinabi ng mga tao sa Samaritan. Ito. Sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuho ng babae. Yung kwento ng babae, yung Samaritana, tapos tuloy, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Isipin nyo, alam lahat ni Jesus yung ginawa niya, na yung Samaritana nagkaroon ng 5 asawa. Na yung naging asawa niya ay magkakapatid yun. Lagi siya nabiyuda. Okay? 40. Pumunta sila kay Jesus at nag-iusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. Yan. So in 2 days, anong ginawa ni Jesus? Natural, tuturuan niya sila. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili kung sino siya sa kanila. Itong resulta. 41. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. O kita nyo po, nung mapakinggan si Jesus, mas lalo pang marami ang naniwala. Pero marami na naniwala,
sa salita ng babae na Samaritana na sumisigaw na, anong sabi? Sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo." Sa 29, "Tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na nga kaya ang Kristo." So maliwanag po, ano? Tuloy tayo sa 42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya." Nagsalita si Jesus ng 2 days sa kanila. Pinakilala ni Jesus kung sino siya. Ito na. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya yung Kristo o Mesiyas ay tagapagligtas. Mismo si Jesus ang nagsabi sa kanila, "Ako yung tagapagligtas." Kaya inaanap nila ngayon yung mga pantas, itong tagapagligtas, at doon nila ginanap ang kanilang pagsamba kay Jesus. Binigay yung 3 regalo, kamanyang, mira, at ginto. Kaya kung wala kayong Pasko, lalabas wala kayong tagapagligtas. Clear po yan sa Biblia, wala tayong dinagdag. Kung meron kayong ganitong Biblia, basahin nyo. Ano po? Ayan. Walang labis, walang kulang po yung binasa ko. Ano po? Walang labis, walang kulang. Kung ano po yung nakasulat, yan lang ang binasa ko. Sino daw po si Kristo? Ang Mesiyas. Sino ang Mesiyas? Ang Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. Kaya kung wala kang Pasko, wala kang tagapagligtas, kawawa ka naman. Huwag lang po kayo magpa-uto-uto. Magbasa lang kayo ng Biblia, o kagaya ko, nagbabasa ako. Sana po nagustuhan ninyo, ano? Nagustuhan ninyo yung biblical sharing ko sa inyo. Wala po tayong pinipiling reliyon. Ano man ang ating sekta ng reliyon, wala pong problema yan. Basta maniwala lang kayo sa Pasko. Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Masasabi ko lang sa inyo, maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyo lahat. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Kaibigan, like, share na share. Kayo po mga na-share, i-share nyo po ang 2 huri o 2 kwento ng Pasko ayon sa San Lucas at San Mateo. Pero chapter 2, God bless us all po. Bye-bye!